Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Hello? Hello po. Hello, Ayan, good morning. magandang Pangalan po? Po. Anong Pangalan? pangalan po? Anong Hello? name mo po? Junel Baramida po. Si Jonel. Junel. Okay, good morning, Jonel. Okay. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace. At ako si Papa Johan. At Junel, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa, may-ari natin may-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform ng Barangay LS. Okay lang sa'yo, Junel? Opo, okay lang po. Okay, Jonel. Anong nangyari, Jonel? Po, Anong nangyari? Talk to Papa na. ano po kasi nung may naging jowa ako noon. Noong ano? Kailan yon? Kailan yon? Nung October 28. October 28 last year. Opo. Ay, taray. Last Pogi year lang. naman. Oo. Tapos, ano nangyari? Saan mo nakilala? Doon po sa Bicol. Sa Bicol. Sa Nag-ano ka Bicol. naman sa Bicol? Oo. Taga Bicol po kasi ako. Oh. Mhm. Ano siya doon? Yung nakilala ko lang siya sa Facebook ba. Oo. Okay, social media. Tapos, Tapos, sabi niya, kung pwede daw kami magkita. oy, meet up Oh, na meet agad. up. Naku. Bakit daw kayo magbi-meet up? Anong meron? Kasi po, gusto niya ako eh. Ah, Pogi! Pogi naman siguro talaga itong ating Naku bida po. today. Okay, so gusto kanyang makita Makita. ng personal. Kasi kayo na ba nun? Opo, kami na. Tapos, nung Agad-agad. nagkita kami, Mm. sinama ko siya sa bahay. Ay, nako po. Ano? Nagsama agad sa bahay. Bakit mo Nung naman nagkita. dinala sa bahay nyo, Jonel? Pinakilala ko po kila mama para maging personal yung pagsasama namin. Ay! So, Ay. nandun na kayo sa pagsasama. Oo. Oo. So, napakilala mo siya. Kumusta naman? Ayos lang naman po. Sa Ayos una, lang, oo. maayos. Mm. Tapos nung umalis siya, Naku, Saan daw pupunta? di ko po alam eh, may pinuntahan siya eh. Nagpaalam sa'yo, hindi mo alam? O hindi nagpaalam? Kay mama nagpaalam eh, na kasi nasa trabaho ako ng mga oras na yun. Mhm. Oh. Tapos, sabi ng mama ko, umalis na yung jowa mo. Aray ko! Hello! Naku, saan naman kaya pupunta itong jowa mong ito? So, siyempre, Ah. kinontak mo, tinawagan mo kung nasaan siya. Opo, tinawagan ko po. Oh. Pero di na nasagot po eh. Hindi, Hindi sumasagot. Oo. Siyempre, hindi ka titigil. Kailangan mo malaman kung nasaan siya. Nalaman mo ba kung nasaan siya? Opo, nalaman ko po. Nasaan siya? Nasa, may ibang lalaki. Aray ko! Nako po, mga Nako. kapuso, mga kabarangay. Kapag may ibang lalaki Ah, ah. ang iyong partner, ano ang gagawin mo? Ay, comment ka nga kayo ngayon sa Barangay LS 97.1 Kapag Facebook nalaman mo, Live. pinakilala mo na eh. Dinala mo na sa Oo. bahay eh. Tapos umalis. Legal Nako na po. eh, legal Oo. na. Kilala na Hindi ng mga nakatiis. magulang. Minsan kasi yung mga ugali nating ganyan. Yung kalandian kasi minsan hindi mapigilan. Lumalabas talaga. Minsan kahit may asawa na eh. Oo, naku. Kapag ka talagang naitanim yan sa iyo, Wala na. Mahilig. at saka yan ay nakakahawa ha. Mga Hala. kapuso, mag-ingat po. Ang kalandian po ay nakakahawa. Nakakahawa. At yan din po ay namamana. Okay, tanggap ng pamilya mo. Tanggap po. Naging Tanggap. okay naman sila doon. Saan ka ba pumunta? Bakit hindi mo alam kung saan siya? Saan ka ba nagtatrabaho noon? Kasi po yung trabaho ko po, naglalaot kami panggabi po. Oo, hindi mo okay. talaga mababantayan. Oo, mahirap agad-agad bumalik kapag nasa laot. Yes, pagkatapos, nung nalaman mo, mga ilang araw bago ka nakauwi. 5 araw po. 5 araw sa araw. laot. Oo. Alang tagal. Okay. Nung nalaman mo, may dala-dala kang isda noon, for sure. Hindi po. Yung ulam na dala ko po noon, Ano? karning baboy kasi nga po, sabi ko kung anong ulam ang gusto, tinatanong ko. Oh, sweet! Wow. Yung mga tipong, Diba? anong tawagan nyo? Di po.
B, B. anong gusto mo pag uwi ko? Ay, gusto ko karning baboy. Kasi baka sawa ka na sa isda. Lagi na lang tayong isda. Eh, oo nga eh. Gusto ko nga ng karning baboy. Gusto ko yung adobo. Ganun. So, ginawa mo yung gusto niya. Opo. Okay. Tapos, nung pagdating mo sa Kaso inyo, pagdating mo, Wala na po siya eh. Aray hindi ko. mo na siya nadatnan. Wala na rin yung mga gamit niya? Nandun pa po. Nandun baka pa. may pinuntahan lang. Baka naman siya Baka lang. napagchismisan Tapos lang. nakalimutan yung way pabalik. Para siguro hindi Aray ko. masyadong halata, hindi na dinala yung mga gamit. So, nung nalaman mo na kung saan siya pumunta, sumama sa ibang lalaki. Tama. Opo, sumama po. Paano mo nalaman na sumama sa ibang lalaki? Kasi po, nung araw na yon, tinext po niya ako. Anong sabi sa text? Sabi niya, magkita daw kami ulit. Tapos nung nakita ko si Genesis nung pangalan niya eh. Aray ko. Oo. Sabi niya, ay may nakita akong lalaki. Sabi ko, sino yan kasama mo? Pinakilala niya sa akin na harap-harapan. Sabi niya, kasi di ko alam, single mom pala siya eh. Okay. Okay, nung nakita nyo, nagtagpo kayo, nandun din yung lalaki, pinakilala sa'yo harap-harapan, anong sabi? Sabi niya, yung asawa niya daw eh. So, asawa niya yung yun, yung sinamahan lalaki. niya. Oo. Nagkabalikan sila. Opo, nagkabalikan po. Nagamit ka lang. Opo. Aray ko. So, anong Sila. ginawa mo nung nalaman mo na yung asawa niya pala, yung sinamahan niya, yung tatay nung anak niya? Ako po, wala naman po akong nagawa nun eh. Kasi iniisip ko yung ano eh, kung papatulang ko ba yung lalaki. Huwag mong papatulan yung lalaki. Charot. Kasi pinatulan mo na yung babae. Di ba? Hindi, kasi gusto ako suntukin ng... Okay. Oo. Baka makapandali. Oh, hindi kayo Ano nakapaganda. copy? Ano word? Ha? Ano sabi mo? Hindi nakapandali. Magbanlapat sana. Banlapat. Gusto suntukan sana. Ganon. Oo. Naku, masasaktan ka lang kasi mangyayari, labas kasi sa kwento, ikaw yung nanggulo kasi may anak Oo, sila. may asawa pala siya. Oo. So, ano nangyari nun? Anong ginawa mo? Noon, sinabi ko na lang sa kanya na sabi ko, kung hahanap ka din pala ng ng lalaki sana, sabi ko, sinabi mo agad na may asawa ka kasi nasasaktan ako eh. Totoo din naman, masakit yon, 'di ba? Kasi naloko ka, malinaw. Nitong babae na ito, ginamit ka lang. Gaano katagal yung relasyon nyo? Gaano katagal kayong magkasama dun sa bahay nyo? Halos 3 months po. 3 3 buwan. months. So inalam mo pa ba kung ano yung mga nangyari dati? Bakit siya nasa social media? Bakit siya nakipagrelasyon sa iyo? Gayong meron naman pala siyang asawa. At anak. Kasi po daw, yung asawa niya noon may ibang babae. Kaya gusto niyang gawin din sa lalaki yung niya. Pero tinanong ko muna siya kung sabi ko, hiwalay na ba kayo? Sabi niya, oo daw. Tapos nung time na yun ulit, nagkita ulit kami noon. Parang gusto niya makipagbalikan. Wait lang So, alam mo sa simula na meron siyang asawa? Hindi, yung una po, hindi. Okay. Nung nagkita na lang ulit Nung sila, nagkita kayo, doon yun na niya yun. sinabi na may asawa. Tapos pangatlong pagkikita nyo, doon niya sinabi na gusto niya makipagbalikan sa'yo. Opo. Kasi po, binubugbog siya ng asawa niya eh. Oh. Aray mo. Aray. Tapos nung pumunta po siya, nung nagkita kami, puro pasa po siya eh. Ouch. Oh. Sila ba ay kasal? Hindi po. So, live-in. So, nung Opo. nakita mo siya sa ganung sitwasyon na sinasaktan siya nung kanyang kinakasama, anong naisip mo na gawin? Tinanong ko po siya na sabi ko, kung makipag-iwalay ka na sa kanya kasi lagi kang sinasaktan eh. Tapos sabi ko, handa naman ako tumulong kung gusto mo ipabarangay o saan mo gusto, padampot.
Handa naman po, sabi ko, handa naman ako tumulong po. Tumulong at willing ka ba na tanggapin siya? Opo, willing po kasi tanggap siya ng mga magulang ko eh. Mhm. So aware na din yung magulang mo na ganito yung sitwasyon niya. Opo. Oh. Tapos, nung time na yun, sabi niya, hindi daw niya kayang pabarangay yung lalaki kasi mahal niya daw eh. Aw. So paano yun? Kung papasukin mo siya, tapos mahal niya tong lalaki na to, Paano ka na lang? Kaya nga po eh. diba, ang hirap nitong sitwasyon na ganito. Okay lang sana kung hiwalayan niya yon, sasamahan ka niya, kasi mahal ka niya. Mhm. Pero kung sasamahan ka niya, dahil kailangan lang niya, dihado ka doon. Opo. Magagamit ka na naman. Kasi mahal pa niya yung isang lalaki. Ibig sabihin, kapag yung lalaki ay bumalik at nangako na naman na magbabago sa kanya, tatanggapin niya yun. Mahal niya yun eh. Exactly. Ikaw ba, payag ka ba doon? Po. Payag ka ba sa pangyayaring yon? Kasi ganun yung magiging setup for sure. Kasi po, yung babae, mahal ko din po eh. Oh. Yung mga ganitong senaryo, mga kapuso, at ang hirap pong malagay sa ganito. Mhm. Tinatanggap na lang nila yung sakit kahit alam nila na nasasaktan sila dahil lang sa sinasabi nilang pagmamahal. Yes, pero ang mas masakit nito is alam niya. Mm. Aware siya na mahal nung kanyang gustong babae, yung yung partner niya. Kumbaga, ano nga asahan mo? Oh, 'Di ba? So maghihintay ka na lang kapag Abangers. dumating yung time na ako na yung mahal. May mga ganon. Parang ganyan din yung bida natin nung nakaraan. Nag-message niya sa akin ngayon eh. Papa Johan, parang ganyan din yung sa akin nung nakaraan, nung ako ang naging bida. Sabi niya, abangers din ang tawag dyan. Di ba? Nag-aabang kung kailan, alam mo yung mga konti-konting pagpansin, ganyan, konti-konting Oo, eh. pangungumusta. Alam mo yung dalang-dala ka na kasi sinasabi mo na mahal mo itong tao na ito kaya parang nagiging okay lang sa'yo ang lahat. Pero mga kapuso, tandaan natin na hindi po normal. 'Di ba? Yeah. Yung mga ganito. Okay? Lagi po nating protektahan ang ating mga sarili. 'Di ba? Alamin po natin yung tama at sa mali. Yeah. At isipin natin kung sino yung mas maapektuhan. Tsaka alam naman natin sa simula Tsaka pa lang wala na kang peace, B, tandaan mo. eh. Okay. Alam mo naman na sa simula na ikaw lang yung masasaktan. Di ba? Kailangan po bang ipagpatuloy? Basahin natin mga komento sa ating Facebook Live ng Barangay LS. Parang ano lang yun eh. 'Di ba? Parang yung pagkain na mapait. Iniisip mo na mapait. Mapait. Ayaw mong kainin kasi mapait. Mhm. Pero tinikman mo pa rin. Tapos ano ka, tawag dito, emote ka, tapos ang arte-arte mo, ang pait. Pero diretso pa rin naman. Oo. Kain-kain Diba? pa rin naman. Para kayong mga timang. Charot. Anong sabi sa ating Facebook Live? Mga nagko-comment. Si Ria. Mm. Ayan. May kilala akong ganyan. Tipong pag may partner na, tapos kapag nakahanap ng kachat, iiwan bigla yung partner para sumama sa iba. Tapos sasabihin, di na siya masaya. Ng mga ganon. Di makontento sa isa, kailangan palagi may extra. Parang hindi naman nakaka-relate yan. Parang iba naman yung sinasabi nito. Oo. Saan ka nakikinig? Parang mali yung... And siguro ang pinopoint niya is yung sa babae, no, na parang may karelasyon siya. Hindi tapos din eh. siya Kasi yung naging babae, mahal niya yung karelasyon niya. Yun na nga eh. Nagkataon lang. Diba? Nang gamit. Ang Yun nangyari kasi is ginaya niya yung Oo. nangyari dun sa kanyang Mabaga, partner. Gumante. Yun yung mahirap, no? Gumagante. Ginagaya kung ano yung mga ginagawa ng kapartner. Aray. Ouch. Sino Naku. pa? Sino pa dyan? Ito si Nugas. Sabi niya, bakit kaya may mga babaeng ganyan na kahit may kinakasama na pag may mga makitang gwapo sa paningin nila, sasabihin single pa. Tapos, pag nakuha na nila yung loob doon sa taong pinagnanasahan nila at nagsagawa na biglang iiwan. At nagsawa. Nagsawa. Na biglang iiwan. Tapos pag hinanap at pag naghanap, biglang
sasabihin may asawa na, baliw at sasalawahan ang tawag sa babaeng ganyan. Ganyan. Charot. Baliw at salawahan. Nandadamay pa, no? Mm. Nandadamay pa ng iba na nananahimik. Kawawa naman yung mga nananahimik. So, nung narinig mo yung mga ganong salita sa kanya, na mahal pa niya yung kanyang karelasyon at willing siya na makisama sa'yo, ganun ba? Opo. Nung time na po yon, halos nung sinabi niya, sobra po akong nasaktan nun kasi ano po ako yung kasama niya pero yung lalaki iniisip niya kahit sinasaktan siya Oh. Naku po, Tapos, mga puso. Sinama ko po siya ulit sa bahay para sabi ko, punta ka muna doon kay mama para mag-usap kayo. Kasi sabi ko, magtatrabaho po muna ako. So parang Tapos pinatira mo pa rin nung- siya dun sa bahay, ganon. Opo. Sandali, asan yung anak niya? Sino nag-aalaga? Kasama niya po nung pumunta siya sa amin. Oh, okay. Kasama na. Tapos? Tapos nung time niya, umalis po ako ulit para maglaot po. Mm-mm. Tapos nung pagbalik ko naman po, galing sa laot, sabi ng nanay ko, umalis na naman daw. Dahil daw? Ano, sinabi ba kung dahilan? Sinundo daw po siya ng lalaki, yung asawa niya dati. Okay, sinundo. So, malinaw na hindi pa talaga sila tapos nung kanyang karelasyon. Hindi pa po. So, anong naiisip mo? Kasi kung ganito lang din naman yung mangyayari, ikaw nandyan ka, tinatanggap mo siya at tatanggapin mo siya ng paulit-ulit. Pero sa kabilang banda, kapag nga nasundo siya nitong kanyang karelasyon, parang Umaalis-alis din naman siya. sasama din naman siya. Tinanong ko po siya nung time na yon. Sabi ko, kung willing kang yan, pwede naman sabi ko, ipakulong yan kasi sinasaktan ka eh. At anong sabi niya? Yung sabi niya, di niya daw kaya eh. Dahil mahal niya. Opo. Ikaw, anong take mo dito? Anong sinabi mo sa kanya? Nung nun, umalis na po siya, sinabi ko sa kanya na sana sa pag-alis niya na wag niya na akong yung parang wag niya na akong guluhin ba. Tapos pumunta ako ngayon sa Valenzuela. Anong ginawa mo sa Valenzuela? Nagluluto po kami, nag-catering po. Okay, nagtrabaho ka parang doon. extra mo yon, ganon. Opo. Kailan nangyari ito na umalis siya ulit? Nung December 9. December 9, magpapasko. So nagpasko, nagbagong taon, nagsama ba kayo or hindi? Nandun siya sa kanyang sa tatay ng anak niya? Nandun na po siya sa tatay ng Anak niya, nasa kalibin niya siya. Opo. Okay. Tapos? Umalis po ako noon. Tapos nag-chat siya nag-text siya sa akin nag-message siya sa Facebook na gusto naman daw makipagbalikan. Na naman! Opo. Dahil daw, ano daw rason? May sinabi po siyang na sabi niya buntis daw siya eh. Oh. Sabi ko, paano ka naman mabubuntis? Di naman kita ginagalaw, sabi ko. So nabuntis pa nung kanyang kalibin? Opo. Aray ko. Tapos nung time na po yon, kasi wala silang pera, yung anak nila, bininta po nila. Parang bininta nila yung anak nila, tapos sinabi sa akin ng babae na sobra daw siya nasaktan kasi yung lalaki, lasinggero, tapos sinasaktan siya eh. Para lang maibili ng motor, ng mga gamit ng lalaki, kaya bininta yung anak niya. Kaya yung yung babae pumunta naman ulit sa akin. Nasaan yung bata? Ewan ko, wala na po sa kanila eh. Dahil ibinenta na ng lalaki. Opo.
Sandali lang Totoong nabenta talaga? Alam Totoo nung po. babae kung nasaan yung anak niya? Alam po. Tapos yung lalaki, anong ginawa niya? Anong ginawa nitong babae na to? Wala po siyang magawa eh. Kasi nga po, binubugbog siya ng asawa niya eh. Mm. Tapos nung time na po yun, pumunta po ako para tulungan na halimbawa mabawi yung anak niya. Oo. Eh, sabi ko, papakulong natin kasi ako rin yung namumroblema sa kanila eh. Oo. Yun yung tama at dapat na gawin. Oh, tsaka maling-mali yung pagbebenta ng bata. Oh. Tapos sabi niya, di nga daw niya kaya kasi nga mahal na mahal niya yung lalaki eh. Sabi ko, kung sa akin lang na ganyan din ginagawa sa iyo, sabi ko, pakawalan mo na para di ka na masaktan kung ganyan ginagawa eh. Anong kamahal-mahal Hindi sa ganong klase ng tao? Maling pagmamahal, yung sinasabi niya. Sandali, Opo. nakakagigil ha. Mm-mm. Totoong Opo. nangyari ito na nabenta yung bata. Alam niya kung nasaan yung bata. Alam po nila. So, Alam po nila. pero alam mismo nitong ding babae na to, nitong Opo, alam po niya. oo. So wala siyang ginawa. Wala po. Iyak na So iyak hanggang na lang ngayon wala sa kanya yung bata. po. Wala po. Natanong mo ba kung magkanong binenta? Ano lang daw eh. Sabi nila, 10,000 lang daw eh. Uy. Kakalabas lang ng anak nila nun eh. Baby pa. Opo. Tapos pinambili lang ng motor nitong Tapos lalaki. yung panganay, nasaan na yung panganay nila? Nandun po sa nanay nila. Sandali Ay, lang, nanay ha? ng babae. Kailan ulit ito nangyari? Ngayong lang po, ngayong December lang po. Noong December December lang lang. din. 'Di ba? Nagkakilala kayo ay October last year, tama ba? Opo. Oo. So nung nagkakilala kayo, buntis na siya? Buntis na po. Tapos hindi mo napansin na malaki na yung tiyan niya kasi 5 buwan na yon o 6 na buwan na yon kung manganganak siya, kung nanganak siya nung December din. Napansin ko naman po kasi nga po, tanggap ko naman po siya kung ano siya eh. Kaso nga lang, di ko alam na may asawa pala siya. So buntis siya noon, nagkakilala kayo ng October. Tapos buntis siya, malaki yung tiyan niya noon for sure. Kasi 6 na buwan na yon. Ako nga po yung O nagpapadala sa 7 buwan, kanya. o Ito, 7 buwan na pito. yon. 7 buwan na yon. Oo, Tapos malaki nanganak na na yung din tiyan siya nung nun. December, tama? Opo. Pinapadalaan ko nga siya po ngayon ng pira eh, kahit wala na kami. So tinanggap mo kahit alam mong buntis na siya noon. Tinanggap ko po. Aray ko. Kasi pwedeng makasuhan. Silang dalawa. Hmm. Kasi Yun nga po yung- aware siya eh. Alam niya yung nangyayari eh. Bakit pati natatakot siya doon sa lalaki na yon kung wala naman siyang napapala doon? Anong pagmamahal? Anong pagmamahal ang sasabihin niya na mahal niya yung babae? I mean, na mahal Yung niya yung lalaki. lalaki. Eh kung ganun yung ginagawa sa kanya, sabi mo kanina, sinasaktan siya. Tapos yung anak nila, ganun pa yung ginawa. Opo. Ano, Tinanong mo ba siya kung ano ang plano niya? hindi po eh. Eh, nung time na po yun, wala na po talaga kami. Umalis na ako eh. Anong wala Kasi na Umalis kayo? na. Kasi nung nasa ibang lugar ka na. Opo, kasi sabi ko, para makalimot sa kanya, ganun. Mhm. Na, kasi nung nandun pa siya, nagbalak ako magpakamatay noon eh. Umabot pa talaga sa ganun. So, noong December nangyari itong mga lahat ng ito? Opo. Okay, tapos kailan ka napunta? Nasa Valenzuela ka na, di ba? Opo, nasa Valenzuela po ako ngayon. Kailan ka nakarating ng Valenzuela?
December 15 po. December 15. 15. Opo. Wait lang kasi makwenta kasi ako eh. Oh, Kasi sabi mo kanina, December 9, nang muli kayong nagkita, nakapanganak na ba siya noon? Opo, nakapanganak na po. Kailan ba siya nanganak? Nung, nung December 11 ata siya nanganak nun. So hindi pa siya nanganganak. Ah. Kas kabuwanan niya, nakita kayo, December 9. Opo. Tapos December 11. Kung nanganak na siya noon, siguro mga... Kasi unang sabi mo kanina is October... October. October. Last year. Oo. Tapos, buntis na siya, malaki yung tiyan. And then, nag-November, nag-December, December 11, nanganak siya. And then, nagkita ulit kayo, di ba? Opo, nagkita po kami. December 15. Opo, bago po ako umalis. Bago ka Bago umalis. umalis. December 15. So, nangyari na yung mga... Paano kayo nagkita? Pinuntahan mo siya sa ospital? Pinuntahan ko po. You mean sa ospital ka pumunta na para makita mo siya? Opo. Tapos dumala po ako ng makatain niya kung ano. Okay. Binigyan ko po siya ng pera. Sabi ko, panggastos niya kasi wala silang halos wala silang kapira-pira nung time na yun eh. Mm-mm. Pero ang Kasi- sabi mo din kanina, nung bumalik siya sa inyo, Na, first meeting nyo ba, unang pagkikita nyo ba yung October 9? Medyo naguguluhan kasi ako. Ay, yung October ba, unang pagkikita nyo? hindi po. Ano yung Ano, talagang October. unang pagkikita nyo? Kasi yung sabi mo kanina na naging kayo, October. And then, hanggang sa 3 buwan siya sa inyo, October, November, December. So, kailan siya binawi nung asawa niya? O nung karelasyon niya? Ngayong ngayong December lang po, kinuha na siya eh. Tapos, sabi ko sa kanya kung huwag mo na akong guluhin kasi ako lang ang masasaktan yan eh at saka ako lang yung mapapahamak. Kasi may asawa na po siya eh. Tapos, kinuha mo, umalis siya, di ba? Umalis siya noon. Opo. Okay. Tapos- So, anin na natin na nangyari itong lahat na to. Pero itong sinasabi mo Di ako- ito ay totoo ha? Oo, hindi kasi convincing sa akin. I'm Maano sorry, siya ha? sa time. Oo. Okay. Mm. O sige, pagpalagay na nangyari itong mga to. So, ano na ang nangyari after? Nung time na yun po, di na po ako sa kanya tumatawag, tsaka nagtitext kasi nga po, ayaw ko nang mano yung sarili ko kasi baka maano ko sila eh. Parang makagulo ulit ako sa kanila. Mhm. So itong time na yon, ito yung nasa Valenzuela ka na. Opo. Hanggang ngayon nandyan ka? Andito po. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Sorry, masyado kasi akong sa mga... Sa mga oras, sa time, Oo. sa date. Kaya huwag kang magbigay nung kasi Oo. kasi parang ang bilis Nakikwenta. kasi nung mga tapos 1 week doon, tinanggap mo, buntis pala siya. Ba't hindi mo nasabi na buntis siya? Anyways, mga kapuso, ano pa kaya mga susunod na mangyayari? Okay. Opo. Janelle. Kumusta na ang sitwasyon ngayon? Okay naman po. Pa po siya eh, nag-message siya eh. Okay, anong sabi sa niya? message? Nasabi niya na bakit daw ako umalis. Anong sabi mo? Sabi ko, umalis ako para makaiwas na sa kanya na sabi ko, para di ko na siya makita kasi nasasaktan lang ako pag nakikita ko siya eh. Anong sabi niya? Sabi niya sa akin ngayon na umuwi daw ako kasi makikipagbalikan ulit siya. Aray ko. So ikaw, ano ba ang naiisip mo? Uuwi ka ba para makipagbalikan ulit sa kanya? Hindi po ako uwi kasi ayaw ko na po ulit mangyari yun eh. Blinak ko na po siya ngayon. Okay. So yun na yung nangyari. Blinak mo na itong babaeng ito. Opo.
Alright, so... Maraming nakikinig. Chinel, ano gusto mo itanong sa kanila? Sana kung Hindi, ano ito Ano yung itatanong mo? itatanong mo sa kanila? Kung ano, o kung ano na lang yung masasabi nila sa story mo? sana mabigyan ako nila ng payo na kung babalikan ko pa ba o hindi na. Okay, sige. Balikan natin ikaw mamaya. Pakinggan mo mamaya yung mga masasabi ng ating mga kabarangay, okay? May nakilala itong si Jonel. Itong si babae ay buntes nung nakilala, mga anak na rin, pero tinanggap pa rin niya. Kumbaga nakipagrelasyon siya at umabot sa punto na habang si Jonel wala, umalis itong si babae. Ang masakit lang mga kapuso, pabalik-balik itong babaeng ito sa kanyang kalipin, sa ama ng Yes. kanyang anak. Dahil nga daw sa kadahilan ng mahal niya pa ito. Kahit na itong si lalaking ito, naka-live-in, itong si babae, ay sinasaktan siya paulit-ulit, binubugbog hanggang sa nagkakapasa. Aray ko. Di ba? Mahal pa rin naman daw niya yung lalaki. Kaso itong si babae, pupungulit. Minsan, babalik dito kay Jonel, tapos makikipaghiwalay, babalik, makikipaghiwalay. Di ba? Kaso, ano masasabi nyo? Ito si Jonel, ang ginawa, blinak na itong si babae at ayaw nang magpagulo dito kay babae. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, comment po ha, Barangay Alas 971 FB page. Babasahin namin ang inyong mga komento. Ang sabi dito ng ating mga bida-bida, Ito si Nugas Vioj. Boy, wag ka nang tanga. Di masama na tumulong at maawa. Kaso, parang nahulog ka na ata sa isang malaking butas. Tapos, pilit na gusto na lumabas sa butas at lumalabas na naiipit ka sa sitwasyon na yan. Mahirap lang yan, kaya pagkatapos ng lahat ng kagandang loob mo na pinakita dito sa babaeng ito at itinulong mo sa kanya, bandang huli, iiwan ka lang din. tsaka anong butas doon? Nakakaloka. Okay, ano pa ang sabi? Ito si Heydrich. Yung girl, alam naman niya na tatanggapin mo kasi siya ng paulit-ulit kaya ginagawa Alam niya naman yan, panakit tatanggapin mo butas. kasi tatanga-tanga ka. Oo. Ganon. Charot. Hindi gaganon. Hindi, kumbaga, alam kasi niya natatanggapin itong si Jonel kasi mahal din naman itong si Jonel Itong Sobra. si babae. Yes. No? Yung problema nila, sinasalo mo din, ginagawa kanilang gatasan. Then, binibigyan mo ng pera ang girl, makikinabang for sure yung asawa nun na binigay mo sa kanya. Yes, kaya mahirap na mga kapuso, no, kapag napunta ka sa ganitong klase ng sitwasyon. Minsan talaga parang mapapaisip ka, siya pa ba yung mali o ako na ba yung mali? Kasi up until now, parang naging normal na lang sa akin na nasa ganito akong sitwasyon. Nakakalungkot sa totoo lang. 'Di ba? Na mayroong mga tao na nakakaranas ng ganito. Pero, tinotolerate nyo kasi sila. Yeah. Yun yung hindi nyo maiaalis na hinahayaan nyo sila na makagawa ng masama. Nagawan kayo ng masama rather. Diba? Sa tingin kasi ng karamihan, minsan yung pagtulong nila okay lang kasi nakakatulong. Pero minsan yung pagtulong natin, timbangin din natin kung tama ba na tinutulungan natin sila o nakakatulong lang tayo sa pagpapasama ng mga nangyayari. Diba? Kasi minsan ang natulungan natin, akala nila ang gagawin nila sa atin paulit-ulit, hihingi ng tulong, ganyan. Binabalik-balikan tayo kasi may nagaganansya sila sa atin. Ganansya. There is the ganansya. Nagaganansya. Kumbaga may Kumbaga nahuhut-hut. Yan. Merong nakukuha. Diba? Yes. Pero kung halimbawa naman at hindi ka tumutulong, hindi ka na babalikan. Diba? Totoo. Tsaka mga kapuso, kapag ang isang tao po ay hindi makapagdesisyon kung ikaw ba o ang iba, ay wag mo na pong hintayin ng sagot niya. Umalis ka na. Yeah. Please, hindi mo kailangang ipaglaban ang pwesto mo sa buhay ng isang taong hindi sigurado sa'yo. Hindi ka second choice at lalong-lalong hindi ka option. Ikaw ay taong karapat-dapat sa isang tapat, buo na pagmamahal. Tandaan po nating lahat yan mga kapuso. Doon tayo sa sigurado tayo. Yeah. Diba? Huwag tayo doon sa hindi sure sa atin. Kasi kapag yan ay hindi sure sa'yo, promise meron pa yung ibang hinahanap. Hindi ka pa sapat para sa kanya. Hindi talaga. At kailanman hindi ka magiging sapat. Mm-mm. Kasi meron siyang binabalik-balikan at hindi ikaw yon. Aray ko. Pero the good thing is, tinapos na naman ng ating bida. Blinak na. Oo, binlock na daw niya. Pero,
alam mo yun, kailangan pa rin niyang itanong, i-validate kung tama ba yung ginawa niya. Minsan kasi kailangan lang natin na na may validation, may ibang tao na magsabi sa atin na tama yung ginawa mo para tuluyan mo nang Well, matanggap. Tama yung ginawa niya. Yes, yes. For Hello? us. Janelle? Hello po. Oo, napakinggan mo komento ng ating mga bida-bida, and for us, tama yung ginawa mong desisyon. Mm-mm. Okay, di mo na kailangan manghimasok sa buhay nila. Nagawa mo na yung part mo, binigay mo naman yung best mo, I believe. Kasi nga, 'di ba, tinutulungan mo siya pero up until now, kailangan mo ng up until nga tumutulong ka pa rin, sabi mo nagbibigay ka pa rin sa kanya. Pero kailangan mo nang i-cut 'yon. Yeah. Kailangan ng tigilan yung mga nangyayaring pagtulong sa kanya. Hindi naman masama na tumulong. No, pero piliin nagawa din mo natin. na. Yes. No, it's time para tulungan mo naman yung sarili mong mas makabangon at hindi na unawain o intindihin itong babaeng ito. Kasi may sarili kang buhay. And I'm sure merong nakalaan talaga para sa iyo na single, na para sa iyo, di ba? Yes, kaya wag tayong matakot mga kapuso kasi hindi talaga yan yung para sa'yo as long as masakit pa, nasasaktan ka at mali pa yung sitwasyon, hindi yan para sa'yo. Tandaan mo yan. Kaya bumitaw ka na. Bitaw na. Bitaw. 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 Pinabitaw, bitch. No, seriously. But, Alam mo naman na to, di ba? Napag-isipan mo na din naman to bago ka tumawag dito sa amin for sure. Opo. 'Di ba? May decision ka na rin kaya nga na-block mo na siya. So that's the right thing to do. Ang gawin mo na lang is ayusin mo yung sarili mo, magtrabaho ka, 'di ba? Mag-focus ka diyan. Kaysa napupunta ka sa mga maling desisyon, magtrabaho ka na lang, ha? Okay, nakikinig siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Sana na wag niya na akong guluhin kasi magbabagong buhay na po ako eh. Parang ayaw ko nang ulit siyang makita. Yun lang. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.